Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon sa gabing ito, please turn with me to Ephesians chapter 4, verse 25. Efeso Kapitulo 4, versikulo 25, and this is what the Word of God says. Kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kaniyang kapwa, sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. May the Lord bless the meditation of His Word tonight. Now, inumpisahan po ni Apostle Paul ang chapter 4 sa mga nakatala sa verse 1 na nagsasabing, "Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo, na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag." So, binanggit po ni Apostle Paul dito ang calling. Ang bawat mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay meron pong mataas na calling. At ano po ito? Ang calling ng banal na pamumuhay na naglilingkod po sa ating Panginoon. This is the Christian calling. Niligtas po tayo ng Panginoon hindi upang manatili sa kasalanan, kundi upang mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. And then, niremind din ni Apostle Paul ang kanyang mga readers at tayo man din na ang lahat ng mga nakay Kristo ay nakakaranas po or nakaranas ng pagbabago, transformation ng kanilang buhay. If anyone is in Christ, he is a new creature. He is a new creation. Ang Christianity po ay isang pagtalikod sa dati po nating pamumuhay. And then if we will read verses 17 hanggang sa 24, katulad ng pinaliwanag po natin nung nakaraan, isang sentence lamang po ito sa Greek language na meron lamang iisang paksa. At ano po ito? There is really a transformed life, transformation na naranasan ng lahat ng mga Christians. Kaya tayo po ay mamuhay ayon po sa transformation na ating naranasan. Ang sabi po ng verse 22 hanggang sa 24, "Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan." And then sa verse 25, na siyang teksto po natin ngayong gabi, inumpisahan po ito ni Apostle Paul sa salitang therefore, kaya nga sa Tagalog. But if we will get the context of the Greek language in verse 25, ang ibig pong sabihin ng salitang therefore dito is for this reason, sa kadahilanang ito. Ano po ang dahilan na binanggit? Ang Christian daw ay itinakwil na daw natin ang lahat ng kasinungalingan, laying aside all manner of falsehood. Itong laying aside, aorist language po ito, aorist participle, nang ibig pong sabihin nito ay completed action. Ang ibig pong sabihin ni Pablo, yamang itinakwil na ninyo ang kasinungalingan. Since you have put away lying, ang bawat isa daw ay magsalita ng katotohanan sa isa't isa. So ito po yung essence ng verse 25. At ang emphasis po ni Apostle Paul, beginning with verse 17, has been to stress the Christian's break with the old life. We are totally transformed. Sabi ni Pablo, ganito kayo noon, ganito kayo ngayon, iba na kaysa dati. At sa kadahilanang ito, be what you are. This is the essence of verses 17 hanggang sa verse 24. Ang sabi po ng verse 17, "Kaya't sinasabi ko ito at pinatutuhanan sa Panginoon na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip." And then sa verse 25, hinimay-himay po ni Apostle Paul practically itong transformation na ito. Transformation has impacted our lives. At inumpisahan po ni Paul sa pagdeal sa kasinungalingan. "Therefore, since you have set aside the old self, since you have put away falsehood," hindi na kayo sinungaling ngayon. Dati sinungaling kayo. Dati magnanakaw kayo. Pero ngayon hindi na. Dati madali kayong magalit. Dati ang puso ninyo ay punong-puno ng bitterness.
Dati ang mga bibig ninyo ay punong-puno ng mga salitang nakakapanakit sa kapwa. So these things describe your old self, pero hindi na kayo ganyan ngayon. Ito po talaga yung essence na inumpisahan po ni Apostle Paul sa verse 17. Inillustrate po ni Apostle Paul kung ano ang ibig sabihin nitong iwaksi natin ang lumang pagkatao at ibihis po natin, i-put on ang bagong pagkatao. And then mula po sa verse 25 hanggang sa verse 32, nilista po ni Apostle Paul ang 5 uri ng mga kasalanan na napabilang sa old man, sa old self, sa dating uri ng pamumuhay. At ano ito? Lying, pagsisinungaling, starting with verse 25. And then sinful anger, galit, stealing, pagnanakaw, unwholesome words, bitterness and resentment. Puso na punong-puno ng pagkamuhi and resentment. And then, binigay po ni Apostle Paul ang virtue, ang positive virtue na dapat po nating ipamuhay sa verse 32. Ang sabi po dito sa verse 32, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. At magpapatuloy po ito hanggang sa chapter 5 na hinikayat po ni Apostle Paul ang mga Ephesians at tayo man din na tayo ay maging imitators of God. Kaya't sa gabing ito ay titingnan po natin ang unang uri ng kasalanan na dinil po ni Apostle Paul na napabilang sa dati po nating pagkatao. Itong sinasabi po sa verse 25, laying aside falsehood. So ito po ay kasalanan ng pagsisinungaling, kasalanan ng panlilinlang sa kapwa. At itong deception na ito ay nagmula po sa ating puso na makasalanan, marumi. At itong kasalanan na ito ay ang hindi pag-embrace o hindi pagyakap ng katotohanan. Na imbis na ang katotohanan ang yakapin natin or niyakap natin before, ang kasinungalingan. Sa gabing ito, meron pong 2 bahagi ang ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Una, the negative injunction. At pangalawa, the positive injunction. At naway tulungan tayo ng Panginoon sa ating pagpapatuloy sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin. Salamat po o Diyos sa oras na ito na kami po ay malaya na makapag-aral ng inyong salita. At hinihiling po namin na buksan po ninyo ang aming puso at isipan. Tulungan ninyo ang inyong lingkod sa paglalahad ng Ebanghelyo ngayon. At naway i-anoint ninyo siya at abutin ninyo ang marami sa aming mga kababayan. Naway humantong ito sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Ang bawat isa na nandirito sa Zoom session na ito, nawa po o Diyos ay mangusap kayo sa bawat isa sa amin. Salamat po. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dumako na po tayo sa unang punto, the negative. So, inumpisahan po ito ni Apostle Paul sa negative statement, laying aside falsehood. Yamang itinakwil na ninyo ang kasinungalingan. So, ang assumption po ni Apostle Paul, mga kapatid, is that ang tunay na Christian ay itinapo na niya ang kasinungalingan. Ang falsehood, ang lahat ng panlilinlang ay nag-describe. Ito ang chief characteristic ng hindi mananampalataya. Ito po talaga ang nagka-characterize ng mga wala pa kay Kristo. At kung ating aralin po ang pagano na kultura ng mga bansa, talagang punong-puno po ng kasinungalingan. Kahit sa politics, nakikita po natin ito. Normal lamang sa mga politicians na magbigay pangako sa mga voters, sa mga mamamayan. Pero alam po natin na hindi po ito matutupad. So, napakasarap pakinggan ng kanilang mga pangako, pero alam po natin na mabibigo po tayo kinalaunan. Makikita din po natin ito sa mga negosyo ng mga tao, lalong-lalo na sa mga advertising. Ang hamburger na nasa picture, pagdating po sa totoo, iba ang hamburger na ating natanggap kaysa sa andon sa picture. Kasi pinaganda na nila. So there is really deception. At meron ding false accusations and false testimonies na nararanasan natin sa mundo at maaring ginawa din natin before. So ang dishonesty, ang kasinungalingan po
Ang panlilinlang, honestly speaking, ito po ang description ng uri ng pamumuhay meron tayo nung hindi pa natin nakilala ang ating Panginoong Hesukristo. Ang mga husbands ay nagsisinungaling sa kanilang mga misis at ang mga misis din ay nagsisinungaling sa kanilang mga husbands. And the same is also true sa mga anak. Sila po ay nagsisinungaling sa kanilang mga magulang. So sa ating kultura sa mundo ngayon, punong-puno po ng deception. Ngumingiti tayo sa ating kapwa, kunyari friendly po tayo, pero ang laman pala ng ating puso ay nagkikriticize pala sa ating kapwa, and we despise other people. Pakinggan po natin si Martin Lloyd-Jones. Ang sabi po niya, what if people really spoke the truth to one another and told one another what they think of one another and what they really believe? So kung honest daw tayo sa lahat ng ating sinasabi sa ating kapwa, kung maging prangka tayo, ay talagang magkakagulo ang ating mundo. I can safely say, yun ang kaisipan ng mga tao dito sa mundo, yun ang kanilang anticipation. Sabi pa ni Lloyd-Jones, I can safely say that the whole life of society in any realm or at any level, no matter how polite, no matter how exalted it is run on this principle of deceit and lying. And we all know it to be so. But the pretense, the sham, and the play acting go on. This is without a doubt the most characteristic thing about the life of sin. So ito po ang tumatakbo sa kaisipan ng mga tao dito sa mundo. Ang solution po mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi po natin i-share lahat ng corrupt thought na nasa ating isipan sa isa't isa. That's not the solution. Ang solution is iwaksi po natin ang lahat ng maruming kaisipan. Iwaksi po natin lahat ng corrupt na pag-iisip. We are not commanded na tayo ay magkunwari na kunyari iniibig natin ang isa't isa. No. We are really commanded to truly love one another. Ito po yung bagong pamumuhay. Ito yung bagong buhay. At dinescribe po ni Apostle Paul ito sa verse 32 na nagsasabing, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So hindi po ito plastic, hindi po ito acting, hindi po ito play acting mga kapatid, mga kaibigan. Sa totoo lang, ang falsehood, ang kasinungalingan, ito po ang nagdi-divide sa ating lipunan. At hindi po ito characteristics ng ating bagong buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Ano ba ang pagtingin ng ating Diyos sa lahat ng uri ng kasinungalingan ng mga tao? Ang pagtingin po ng Panginoon sa lahat ng kasinungalingan ay isang napakalaking corruption. Corruption, kasuklam-suklam sa kanyang harapan. At isa sa 10 utos ay dinedicate po ng Diyos sa pagsisinungaling. Do not bear false witness. At ang pagsisinungaling ay kasama po ito sa 7 kasalanan na tinatawag po sa Book of Proverbs as abomination. For example, Proverbs chapter 6 verse 16 hanggang sa 19. Please turn there. Proverbs chapter 6 verse 16 hanggang sa 19. Ang sabi po dito, ang Panginoon ay namumuhi sa 6 na bagay. Oo, sa 7 ang sa Kanya'y kasuklam-suklam. Ano po ang mga ito? Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng dugong walang sala, pusong kumakatha ng masasamang plano, mga paang sa kasamaan ay nagmamadali sa pagtakbo, bulaang saksi na nagsasalita ng kasinungalingan. So this is it. At ang naghahasik sa magkakapatid ng kaguluhan. So one of the 7 abominable sins in the sight of God ay ang pagsisinungaling. At ang mga sinungaling, siningle out po ito sa Revelations chapter 21 verse 8. Please turn there. Yun po ang mga itatapo ng Panginoon sa dagat-dagatang apoy. Revelations 21 verse 8, ang sabi po dito, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, sa mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. So this is it.
Ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Bakit? Si Satanas, he is called the father of lies. Nahulog ang tao sa kasalanan in the book of Genesis because of the kasinungalingan ni Satanas. Genesis chapter 3 verse 13. Ang sabi po dito, sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. So si Satanas ay tinawag po ni Jesus mismo as ama ng kasinungalingan, father of lies. John chapter 8 verse 44. Please turn there. Ang sabi po dito, John 8:44, kayo'y mula sa inyong amang dyablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kaniya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kaniyang sariling likas, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. So you see, ang pagsisinungaling is really characteristic of the devil. At ito ang sinabi ni Pablo na ang tunay na mananampalataya ay iwinaksi na, itinakwil na ang pagsisinungaling. Si Ananias at saka si Sapphira ay talagang pinarusahan sila ng Diyos, hinatulan ng kamatayan dahil po sa kanilang pagsisinungaling. This is how abominable it is in the sight of God. Acts chapter 5 verse 3, ang sabi po dito, sinabi ni Pedro, Ananias, bakit napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa? So wala namang masama kung part lang ng benta ng lupa ang ibinigay ni Ananias at ni Sapphira sa church. But the problem is sila po ay nagsinungaling, nagkunwari na binigay nila ang lahat, pero sa totoo lang ay kinip po nila ang part of the benta ng lupa. So ang buhay na punong-puno ng kasinungalingan at pandaraya ay isang uri ng pamumuhay na pinamumunuan ni Satanas. Ang falsehood po, mga kapatid, mga kaibigan, ay marami po yung mukha, ang pagsisinungaling. Marami pong mukha. Kung ating basahin ang Biblia, especially in the book of Proverbs, ang dami pong mukha ang kasinungalingan. For example, Proverbs chapter 20 verse 19. Binanggit po dito ang malicious gossip, yung chismis, yung pagbubulong-bulungan na punong-puno ng malis. Proverbs chapter 20 verse 19. Please turn there. Ang sabi po dito, ang naghahatid ng chismis ay naghahayag ng mga lihim. Kaya't ang nagsasalita ng kahangalan ay huwag mong kasamahin. So wag daw tayong makisama sa mga taong mahilig magbalita, mahilig magchismis. Malicious gossip, nakakasira po ito ng pagkatao, nakakadamage po ito ng reputation ng iba. At sa totoo lang, kung hindi po tayo mag-ingat, tayong lahat po ay guilty ng pagchichismis or pag-share ng detalye sa ibang tao out of context para lamang masira ang kanilang reputation, ang kanilang character, at hindi po sila makaka-defend sa kanilang sarili. Kung nagawa po natin ito, ay dapat po tayong magsisi sa harapan ng ating Diyos. Ang reputation ng isang tao ay mahalaga at kailangan po natin itong protektahan. So, instead na maghasik po tayo ng malis at kasinungalingan, we have to sow truth. We have to put away lying and deceit and corrupt thoughts sa ating isipan. And by the way, most gossip, kadalasan po sa mga chismis, ay punong-puno po ng misinformation. Punong-puno ng hearsay or half-truth lamang. Pero sa totoo lang, kahit yung totoong mga salita ay pwede pa rin nating ibigkas po ito ng punong-puno ng malis. For example, totoo talaga ang sinasabi po natin, but the manner of speaking ay meron pong malis. Lumalabas po na nagsisinungaling pa rin tayo, nagsaslander pa rin po tayo. Pakinggan po natin si Philip Ryken. Ang sabi po niya, this is what I am about, is what I am about to say true? Totoo ba ito? If so, kung totoo man, does it really need to be said to this person in this conversation?
Would I put it this way if the person I'm talking about were here to listen? So, kung totoo man ito, kailangan ba talagang sabihin sa aking kausap ngayon at ipamalita? So, maaring totoo. But if our motive of saying it is to ruin the reputation of someone, we are guilty of malice. We are guilty of slander. Sabi po ni Thomas Watson, "He that raises a slander carries the devil in his tongue." So ang nag-slander daw, bit daw niya ang diablo sa kanyang dila. And he that receives it carries the devil in his ear. Ang tumanggap din ng slander or chismis ay pinapasok daw niya si Satanas sa kanyang tenga. So, marami pong mukha ang kasinungalingan. Isa na po doon ang malicious gossip. Pangalawang mukha ng kasinungalingan na sinasabi po sa Biblia ay ang flattery. Yung kunyari, pinupuri po natin ang iba, pero ang pagpupuri na yan ay insincere, at ang papuri na yan na binigay natin sa iba is with the intention na siya po ay dayain. For example, meron tayong pabor na pinapagawa sa kanya. So kunyari, pinupuri po natin siya just for us to get what we want from him. That is flattery, and that is condemnable in the sight of God. Insincere appreciation or exaggerated appreciation just to get what we want from that person. Psalms chapter 12 verse 2 hanggang sa verse 3. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, Psalm chapter 12 verse 2 and 3. Bawat isa ay nagsasalita ng kabulaanan sa kanyang kapwa. Sila'y nagsasalitang may mapanuyang mga labi at may pusong mandaraya. Naway putulin ng Panginoon ang lahat ng mapanuyang mga labi, ang dila na gumagawa ng malaking pagmamalaki. So, in English, it mentions flattery, yung insincere appreciation para lang makuha po natin ang ating gusto. Proverbs chapter 26 verse 28, please turn there. Proverbs chapter 26 verse 28. Ang sabi po dito, ang sinungaling na dila ay namumuhi sa kanyang mga sinaktan, at ang bibig ng di tapat, flattery, at ang bibig ng di tapat magpuri ay gumagawa ng kasiraan. So, flattery. Now, hindi po lahat ng papuri ay maklasify as flattery. Ang flattery po is yung papuri na binibigkas po natin, ang agenda po natin ay upang matupad po ang ating personal gain. Ginagamit po natin ang ating papuri sa kapwa, vain compliment, para lang makuha po natin ang ating gusto. So this is really the sin of deception. Ang flattery po, mga kapatid, ay dishonesty. Isang mukha po ito ng kasinungalingan. Dishonest. The flatterer is a person na ginagamit po niya ang iba, pinupuri niya ang iba for his own personal gain. At ang falsehood po ay nag-i-include po ito ng lahat ng uri ng pananalita na hindi po totoo or misleading. Hindi po totoo or misleading. And it should be noted na mahalaga po talaga na mag-ingat po tayo sa ating conversation, sa ating pagre-report. Meron pong isang lingkod ng Diyos na nagsasabing learning by doing. And then kinwote po siya sa sermon at sinabing learning and doing. So iba na ang meaning. Talagang hindi natin alam kung sinadya yon or talagang hindi lang niya naunawaan, pero nag-iba po ang meaning. Learning by doing is different from learning and doing. So mag-ingat po tayo sa mga ganyan. Maaring ang ating binibigkas ay technically true, pero maaring punong-puno pa rin ito ng kasinungalingan if our motive of saying so is to deceive other people. Ang falsehood po, ang kasinungalingan, hindi na po yan nagka-characterize sa atin. So ang assumption po ni Apostle Paul is that we have already put it away. Atin na po itong itinakwil. Ang sabi po ni Apostle Paul sa verse 25 ng Ephesians 4, since you have put away falsehood, or having put away falsehood. Ang isang dila na sinungaling ay hindi po dila ng isang tunay na mananampalataya. And yet, kung hindi po tayo mag-ingat, ay talagang napakahirap pong i-control ng ating dila. So we are commanded to put off the old
and put on the new. Ni-remind po tayo ni Apostle Paul. And assuming na ang falsehood ay hindi na po nagka-characterize sa tunay na mga mananampalataya, abay, ibinaling po tayo ni Apostle Paul sa positive characteristic na consistent sa bagong pagkatao, umpisa po sa verse 32. So that's the first point. Negative injunction. Pangalawang punto, positive injunction. Ang sabi po ni Apostle Paul sa verse 25, second part, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kaniyang kapwa. Para sa isang tunay na mananampalataya, ang katotohanan dapat ang mag-characterize sa ating buhay dito sa mundo. Ang ating salita dapat ay magbigay patutuo patungkol sa ating puso na binago na po ng Diyos. Renewed heart. Ang sabi po ng Ephesians 4:23, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Ang pagsasalita po natin sa katotohanan ay nagpapahayag po ng tunay na kondisyon ng ating puso. And the heart will eventually overflow into speech. Ang sabi po ng ating Panginoon, with what is the abundance of the heart, the mouth will speak. So, kung ang kasinungalingan ang pumupuno sa ating puso, it will really come out naturally. Kung ang ating puso po ay punong-puno ng katotohanan, it will also come out naturally. Matthew chapter 12, verse 35 to 37. Please turn there. Matthew chapter 12, verse 35 hanggang sa 37. Ang sabi po dito, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabubuting bagay mula sa kaniyang mabuting kayamanan. At ang masamang tao ay naglalabas ng masasamang bagay mula sa kaniyang masasamang kayamanan. Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka, at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahahatulan ka. So, you see, ang language, ang mga salita pala na lumalabas sa ating bibig, ay mag-ingat tayo because God will really hold us accountable. At bilang mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, let us ask the help, the strength from the Holy Spirit that what comes out of our mouth ay tunay na katotohanan. At ang motibo po natin ay ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ang tao na sinungaling, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili for a while. Baka ay mapipigilan niya ang kanyang sarili na hindi magsinungaling. But eventually, ang kaniyang masamang puso ay mapapahayag po, mga kapatid, and it will really turn into evil words. He will soon begin to speak lies. Yun ang sinasabi ng James chapter 3, verse 7 hanggang sa verse 8. Please turn there. James chapter 3, verse 7 hanggang sa verse 8. Ang sabi po dito, sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga hayop na gumagapang at mga nilalang sa dagat, ay mapapaamo at napapaamo na ng tao. Subalit ang dila ay hindi napapaamo ng tao. Isang hindi napipigilang kasamaang puno ng lasong na kamamatay. So this is really the description of the tongue of the natural man. And the same is also true sa isang tao na binago ng Diyos ang kaniyang puso. Ang kaniyang puso na binago ng Diyos will be translated into good works. Good words rather. At siya po ay magsasalita ng mabubuting bagay, punong-puno ng katotohanan at katuwiran. So Paul is basically saying sa kanyang mga readers, be what you are. And this is what the Word of God is telling you right now, my dear brethren. Be what you are. Let us be what we are. Gayong itinakwil na po natin ang lumang pagkatao, isuot po natin ang bagong pagkatao. Hubarin po natin ang lumang pagkatao at isuot po natin ang bagong pagkatao. And we are now new creatures in Christ. We are now bearing the marks of the divine nature. Binago na po ng Panginoon ang ating puso. And everything about God is the personification of truth. And because we believe in God and because we are reconciled to God, dapat ang characteristic po ng ating buhay ay katotohanan. Ang ating Diyos Ama ay Ama ng katotohanan. Ang sabi po ng Romans chapter 3 verse 4, please turn there.
Romans chapter 3 verse 4. Huwag nawang mangyari, hayaang ang Diyos ay maging tapat kahit na ang bawat tao'y sinungaling. And then Titus chapter 1 verse 2. Ang sabi po dito, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. So truth is really characteristic of the Lord our God. What about Jesus Christ, the Son of God? He is called the truth. He is the Son of truth. John chapter 1 verse 14. Ang sabi po dito, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. And then the very popular verse, John chapter 14 verse 6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. What else? Ang banal na espiritu ay espiritu ng katotohanan. Ang sabi po ng 1 John chapter 4 verse 6, tinatawag po siya na espiritu ng katotohanan. John chapter 14 verse 16 and 17, ang sabi po dito, at hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapasa inyo. At ang Biblia din, ang salita ng Panginoon, ay nilalarawan nito ang kanyang sarili as the word of truth. John chapter 17 verse 17, ang sabi po dito, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So in other words, kung struggle po natin ang kasinungalingan or pagsisinungaling, kailangan po na abundant po ang supply ng salita ng Panginoon sa ating buhay. Because it is the word of truth that cleanses us from all manners of lies, deceits, and falsehood. And then, ang Diyos ay tinawag din na Diyos ng katotohanan. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ang gospel, ang ebanghelyo ay tinawag na ebanghelyo ng katotohanan. Ang sabi po dito, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakakilala ng katotohanan. So mga kapatid, kung ang Diyos ay katotohanan, ay kailangan po nating gawin ang lahat in order to promote the truth. Ang sabi po ni Apostle Paul, speak truth, each one of you. Magsalita kayo ng totoo, bawat isa sa inyo. At binanggit po ni Paul ito, the context is the entire chapter. Paul is maintaining the context of the entire chapter. Pinupromote po niya ang unity, pagkakaisa. Now, ang unity po mga kapatid, mga kaibigan, ito po yung context ng Ephesians chapter 4. Ang unity ay hindi po mapapanatili kung punong-puno po ng kasinungalingan ang lumalabas sa ating bibig. Ang sabi po ng verse 2 and verse 3 ng Ephesians chapter 4, ang sabi po dito, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, na may pagtitiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Now, kung walang katotohanan, kung panay kasinungalingan ang lumalabas sa ating bibig, hindi po mapapanatili ang pagkakaisa, ang unity. Kaya sabi po niya sa verse 25, kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita sa katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. This is the language of unity. So hindi po lumayo si Apostle Paul sa theme on unity sa Ephesians chapter 4. Kinakailangang i-promote po natin ang honesty and fairness sa ating buhay. Sa loob ng iglesia, we should speak the truth in love. Yun ang sinasabi po sa verse 15. Kailangan po nating ipagtanggol ang mga tao na inaakusa or hindi po tama ang description ng iba sa kanila. We should defend those people na biktima ng kasinungalingan. And we should say and think the truth about one another. Ang katotohanan lamang ang dapat isipin natin para sa bawat isa.
1 Corinthians chapter 13 verse 6 and 7. Ang tunay na pag-ibig ay hindi po nagagalak sa kasinungalingan. Ang sabi dito, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. At meron po itong corporate implication sa iglesia po ng ating Panginoon. Isinulat po ni Paul sa kanyang mentee na si Timothy that the church was the pillar and support of truth. So dapat ang language ng mga tao sa loob ng iglesia ay punong-puno ng katotohanan. Each one of us should help the church in this great work of promoting truth in our midst. Kinakailangang ang salita ng Diyos ang ating itaas dahil ito po ay salita ng katotohanan. At ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang salita sa kanyang iglesia. And therefore, magsumikap po tayo na mapanatili ang tamang doktrina. Kasi kung pababayaan po natin ang tamang doktrina, ang sinungaling na doctrine ang makakapasok sa loob ng iglesia. Delikado po. May mga churches na hindi po concerned sa doctrine, allergic sila sa doctrine. Anong nangyari? Ang kasinungalingan ang nakapasok sa loob ng iglesia. Titus chapter 2 verse 1, ang sabi po dito, ngunit ikaw naman magsalita ka ng mga bagay na naangkop sa mahusay na aral. So this is doctrine. Doctrine, mga kapatid. Kinakailangang panatilihin din po natin ang kadalisayan ng ating pagsamba. Yung tunay na pagsamba. Kasi kung hindi tunay ang ating pagsamba, anong uring pagsamba yan? Peke. Ang sabi po ng John chapter 4 verse 23 to 24. Please turn there. John chapter 4 verse 23 to 24. Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. So ang ating worship must be characterized by the truth. At responsibility po ito ng iglesia na spread ang katotohanan. Meaning to say evangelism. Spreading the truth. We make disciples and we teach the Word of God to the disciples. Kailangan po nating ituro ito. Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Ang sabi po dito, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So responsibility po natin na ingatan ang katotohanan at ipasa ang katotohanan sa susunod na salinlahi. So meaning to say, constant evangelism sa ating mga anak. So there is really the importance of creeds and confessions and catechisms. Kaya nga, confessional po ang ating church. Kinakatekitize po natin ang ating mga anak. Kung hindi po i-emphasize ang doctrine sa loob ng iglesia, gaya po ng aking sinabi kanina, mai-infected po tayo ng sinungaling na mga turo. And therefore, the Apostle Paul says, laying aside falsehood, speak the truth, teach the truth, pass on the truth to others. So remember na ang pinag-uusapan po ni Apostle Paul dito ay ang ating puso. Kailangan po na ang ating puso ay hindi po selfish. We must cease thinking only for ourselves. Kinakailangan na ang naghahari po sa ating puso ay pag-ibig po sa Diyos at sa kapwa-tao. Kaya ang lumalabas dapat sa ating bibig ay ang mga salita na nagpapatibay sa iglesia at hindi po nagpapawasak nito. We must also make sure na ang ating isipan ay mapuno ng katotohanan. What we put in our mind will eventually come out. Kaya mag-ingat po tayo. Ang sabi po ng Philippians chapter 4 verse 8. Kahuli-hulian mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri,
Kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. And that is the reason kung bakit ang sinabi po ni Paul sa verse 23 ng Ephesians chapter 4 na tayo ay magbago sa espiritu ng ating pag-iisip. We have to think constantly of the truth. Alam ninyo mga kapatid, mga kaibigan, si Satanas ay ama ng kasinungalingan. At ano ba ang kasinungalingan na binubulong ni Satanas sa lahat ng mga tao? Na ikaw ay mabait, na ikaw ay mabuti, basically good, na kaya mong iligtas ang sarili mo sa pamamagitan ng good works mo, sa pamamagitan ng kabutihan mo, kaya mong kitain ang pabor ng Diyos. You don't have to worry about sin. Man is basically good. That's falsehood. Kasinungalingan niya na binubulong ni Satanas. Ang Biblia ay nagsasabi, there is no one righteous, no, not even one. Ang Biblia ay nagsasabi, ang ating mabuting gawa ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Ang katotohanan ay nananatili, tayo ay makasalanan. Hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili. So lahat ng kaisipan na nagsasabi na kaya mong kitain ang kaligtasan, kaya mong kitain ang pabor ay kasinungalingan mula kay Satanas. Magsisi ka sa kasalanan mo, kaibigan. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Ikaw ay makasalanan. Punong-puno ng kasalanan. Ang kabutihan mo ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Yakapin mo ang katotohanan. Magsisi ka sa kasalanan mo at tumawag ka kay Kristo at ariin mo siya bilang tanging Diyos at tagapagligtas. Kasinungalingan mula kay Satanas na iisipin mo na kaya mong bayaran ang kasalanan mo. Hindi mo kayang bayaran. Ang tanging pambayad sa sala ay ang kamatayan. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi ang kamatayan mo ang magbabayad, kundi si Kristo. Ang kaniyang kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo, ang kaniyang dugo na ipinadanak, yun lamang ang pag-asa mo, kaibigan. Iwaksi mo ang kasinungalingan na yan at ilipat mo ang tiwala mo kay Kristo lamang bilang tanging Diyos at tagapagligtas. Hindi mo kayang kitain ang kaligtasan sa kabutihan mo. You need the righteousness of Jesus Christ. At handa niya itong ibigay kung ikaw ay magsisi sa kasalanan mo at manampalataya lamang sa Kanya. Gawin mo ito ngayong gabi. Baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat po o aming Panginoon sa mensahe po ninyo sa gabing ito. At nawa po ay nakita po ng bawat isa sa amin, bawat tunay na mananampalataya na ang kasinungalingan ay hindi na dapat karakteristik sa aming buhay. Ang katotohanan ay dapat po naming i-uphold. Ang doctrine ay dapat po naming i-uphold. Hindi namin pabayaan ang sound teaching. Kasi kung pabayaan po namin, papasok po sa loob ng iglesia at sa aming sistema ang kasinungalingan. At ang aming mga kaibigan, nawa po ay arestuhin po ninyo sila sa katotohanan sa gabing ito. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig ng salita ng Panginoon.